Bibi Gandang Hari pumasok sa isang moske kasama ang kanyang kuya na si Senator Robin Padilla. Pwede nga bang pumasok sa moske ang mga bakla, ang mga tomboy? Ano ang pananaw ng Islam sa mga bakla at tomboy? At ano ang aral na makukuha natin sa pangyaring ito? Tara at sama-sama nating alamin. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس. Kamakailan ay nag-viral online ang in-upload na video ni Bibi Gandang Hari na kung saan pumasok siya sa loob ng isang moske at kasama niya ang kanyang kuya na si Senator Robin Padilla. At makikita natin sa video na sa kanyang pagpasok sa isang moske na ito ay siya ay nakasuot ng abaya at ang hijab, which is ang sumusuot lamang dito ay ang mga kababaihang Muslim sa Islam. Kaya naman dahil dito ay umani ng samot-saring reaksyon ang ginawa ni Bibi Gandang Hari na siya ay pumasok sa isang moske na nakaabaya at nakahijab. Merong mga tao na tumututol dito sa kanyang ginawa dahil ito daw ay disrespect sa mga Muslim o sa Islam. Meron namang mga tao na tinutukoy nila ito bilang pagrespeto ni Bibi Gandang Hari sa moske. At meron namang iba na ipinapanalangin pa rin si Bibi Gandang Hari na sana ay gabayan siya ng dakilang tagapaglikha. Ngunit ganun pa man, sa batas ng Islam, pwedeng pumasok sa moske ang tomboy, pwedeng pumasok sa moske ang bakla as long as nakadamit sila sa kanilang original na kaanyuan. Katulad ng damit ng tomboy ay damit pa rin ng pambabae, ang damit ng bakla ay damit pa rin ng kalalakihan. Ngunit sa sitwasyon ni Bibi Gandang Hari na kung saan alam naman natin na si Bibi Gandang Hari ay hindi pa totally Muslim at ganun din na siya ay nagkatawang babae. Kaya nakasuot siya ng hijab, nakasuot siya ng abaya dahil nga ang claim niya sa kanyang sarili ay isa siyang babae. Kaya nga dahil sa ang claim niya sa kanyang sarili ay isa siyang babae, bilang pagrespeto sa loob ng moske ay siya ay naghijab, siya ay nag-abaya. Nabanggit natin kanina na ang mga bakla at tomboy ay pwedeng pumasok sa moske para magdasal. Walang nagbabawal sa kanila na pumasok sa moske. Tanging si Satanas lamang ang naguudyok sa kanila na binubulungan sila na huwag kang pumasok dyan. Hindi ka deserving na magdasal dahil napakamakasalanan mong tao. Tignan mo ang sarili mo. Walang maghahadlang sa isang tao. Ultimong Islam, ultimong Allah. Hindi pinagbawalan ang mga tomboy, ang mga bakla na pumasok sa moske para humingi ng kapatawaran. Bagkus sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratun Nisa verse 16 na patungkol sa dalawang nagkasala ng ipinagbabawal na pagtatalik. Yung dalawang lalaki nagtalik sa bawat isa, yung dalawang babae nagtalik sa bawat isa. Kapag nakita nyo sila, kapag natagpuan nyo sila, sila ay inyong parusahan. At ayon naman kay Ibn Abbas sa kanyang hadith na naisalaysay, ang parusa sa dalawang ito na nagtalik na magkaparehas ng gender, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, ang kaparusahan sa kanila ay kamatayan. Ngunit idinugtong ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Suratun Nisa na kapag sila ay nagbalik loob, sila ay humingi ng kapatawaran at naging madasalin sila, iniwan nila yung kahalayan, iniwan nila yung dating pagkatao nila at sila ay nagbago, hayaan nyo sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka mapagpatawad sa kanyang alipin na nagbabalik loob sa kanya. At bilang panghuli, ang aral sa video natin na ito ay huwag tayong basta-basta mapanghusga, lalong-lalo na kung wala tayong sapat na kaalaman sa taong hinuhusgahan natin. Dahil mapapabilang tayo sa mga taong ubod ng kasinungalingan sapagkat ang mga taong mapanghusga ay ubod ng kasinungalingan. At pangalawa naman na aral na makukuha natin dito ay kung tatansyahin natin, kung iisipin natin, kung pagmumuni-munihan natin, buti pa ang isang hindi Muslim, buti pa ang isang bakla na gagawa niyang pumasok, bumisita sa moske. Samantalang meron tayong matatagpuan ng mga born Muslim, ipinanganak ng Muslim, nasa tabi ng moske. Ngunit anong ginagawa nila? Pinapalagpas nila sa tuwing nag-aadhan, nagtatawag ng bang ang mga moske sa kapaligiran nila. Ultimo pagbisita nila, ultimo pagdalo nila sa pagdarasal ay hindi nila magawa doon sa moskeng nasa tabi nila. Buti pang isang bakla, buti pa ang isang hindi Muslim, nagagawa pa niyang bumisita sa moske, nagagawa pa niyang magtanong-tanong kung ano ba yung napapaloob sa moske na ito. Kung saan isang malaking sampal sa mga taong hindi nagdarasal, hindi man lamang magawang
upang bumisita sa loob ng moske samantalang wala namang bayad sa pagpasok sa moske. At bilang panghuli, lagi nating alalahanin, lagi nating ipasok sa puso't isipan natin na tayo ay mga taong makasalanan at ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha, ay ganap na mapagmahal, ganap na mapagpatawad sa kanyang mga alipin kahit gaano pa man kalaki ang ating nagagawang kasalanan. Kung maiisipan natin na magbalik loob sa dakilang tagapaglikha, iniwan natin ang dating nakagawian nating mga ginagawa nating kamalian, karumaldumal na ginagawa, kahalayan, walang makakahadlang sa atin sa pagbabalik natin o sa paghingi natin ng kapatawaran sa dakilang tagapaglikha, na kung saan patawarin tayo ng dakilang tagapaglikha sa ating pagtatawba, sa ating paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.